Ang pelikula ay nagsisimula sa paglalakbay ni Jen at ng kanyang kasintahan, sila ay isang magandang magkarelasyon, ngunit ang kanilang kwento ay nagtatapos sa trahedya. Sa kanilang pag-uwi, sila ay nasangkot sa isang malubhang aksidente ng sasakyan. Si Jen ay malubhang nasugatan ngunit ang kanyang kasintahan ay namatay. Makalipas ang 3 taon, ang kaibigan ni Jenna na si Renee ay nagdala sa kanya sa isang paglalakbay. Kasama nila sina Michael na kasintahan ni Renee at ang kaibigan nito na si Ian. Plinano ni Renee ang paglalakbay upang ipakilala si Jen kay Ian dahil hindi pa nakakahanap ng ibang mahal si Jenna simula noong namatay ang kanyang kasintahan. Nais ni Renee na magkaroon ng bagong pag-ibig si Jen. Nang magkasolo sina Michael at Ian, sinabi ni Ian kay Michael na nakita niyang cute si Jen. Ang apat ay sumakay sa bangka upang marating ang isang cabin sa tabi ng lawa kung saan sila magpapahinga. Nang dumating sila, nakilala nila ang tito ni Ian na si Wade, ang may-ari ng cabin, pinasinayaan sila ni Wade at inalok sila ng inumin ngunit tumanggi si Jen. Habang nag-e-enjoy ang iba sa inumin, pumasok si Jen sa loob ng cabin at direktang nagtungo sa banyo. Dito niya linabas ang bote ng gamot. Mula noong trahedya na aksidente 3 taon na ang nakakaraan, umiinom na si Jean ng mga antidepressant, sa gabi ay naghapunan silang lahat kasama si Tito Wade, sinabi niya sa kanila na mayroon siyang mga imbitasyon sa isang pribadong party sa malapit. Ngunit umalis pagkatapos na magsabing may gagawin siya. Tinalakay ng grupo na mayroon silang ilang oras bago ang party. Kaya nagpasya silang mag-relax muna sa sauna. Ang mga lalaki ay umalis upang simulan ang sauna, naiwan sina Renee at Jen. Sinabi ni Renee kay Jen na hindi niya kailangang sumali kung hindi siya komportable, ngunit sinabi ni Jen na ayos lang siya, habang naghahanda si Jen makikitang nakatali pa rin ang kanyang singsing sa isang kwintas sa kanyang leeg. Sa pagsisikap na makamove on, tinanggal niya ang kwintas at itinago ito sa drawer kasama ang mga gamot niya. Pumasok na sina Renee, Michael at Ian sa sauna, nagsimulang matuwa si Michael na makita ang girlfriend na nakabikini. Ilang sandali pa, bumaba si Jen at kumuha ng mga bote ng tubig. Hindi pa rin siya sigurado kung gusto niyang sumali. Ngunit nang malapit na siyang bumalik ay binuksan ni Ian ang pinto at pinapasok siya. Sa wakas ay pumasok si Jen sa sauna at sumama sa kanyang mga kaibigan. Kumuha si Renee ng isang bote ng tubig at nagsimulang uminom, habang ang mga lalaki ay masaya sa kanilang mga beer. Binanggit ni Ian na ang sauna ay talagang dinisenyo ni Wade. Upang ipakita ang disenyo ng sauna, binuhusan ni Ian ng tubig ang mga maiinit na bato na mabilis na naglalabas ng mainit na singaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumalakas ang init sa loob ng silid, at nagiging hindi matiis para sa kanilang lahat. Nagmungkahi si Ian na dapat silang lumabas at tumalon sa lawa upang magpalamig at bumalik pagkatapos, lahat sila ay sumang-ayon at lumabas ng sauna. Tumalon sila sa lawa at benalonse ang temperatura ng kanilang katawan sa malamig na tubig, lahat sila ay nasiyahan sa karanasan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sila at ang parehong babae ay pumasok sa sauna habang sina Ian at Michael ay nagsalo ng inumin sa kusina. Tinanong ni Renee si Jen kung nalilibang ba siya, at sinagot naman ni Jen na siya ay okay lang. Inamin din ni Ian kay Michael na gusto niya si Jen bago pumasok sa loob, samantala, si Michael ay nagsimulang uminom ng sobra, nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay bumalik na ulit sila sa lake para magpalamig. Pagbalik nila, gusto ni Michael na sumama sa kanya ang girlfriend niya sa kwarto niya. Dahil lasing siya, gusto ni Michael na matulog sa kanya, pero wala sa mood si Renee, pinaalis niya si Michael at galit na sinara ang pinto ng sauna. Nagalit si Michael matapos tanggihan ng girlfriend niya. Nagreklamo si Renee tungkol kay Michael sa mga kaibigan niya, at biglang nakarinig sila ng ingay ni Michael na bumagsak sa lapag. Iniisip ni Renee na sinusubukan lang ni Michael na kunin ang kanyang atensyon. Si Ian na ayaw mag-away ang kanilang mga kaibigan ay bumangon upang ibalik si Michael sa loob, ngunit pinigilan siya ni Renee at sinabihan siyang iwan si Michael. Isinara ni Ian ang pinto at nadismaya si Renee. Dahil nasira na rin ang mood ni Ian. Gusto na niyang pumunta sa kwarto niya, tumayo siya at sinubukang buksan ang pinto pero hindi ito natinag. Buong lakas niyang sinubukang buksan ang pinto pero hindi ito gumagalaw. Si Jen ay nagsimulang magpanik, tinawag ni Renee si Michael na nag-iisip na siya ang nag-lock sa kanila sa loob. Tinawag din ni Ian si Michael para palabasin sila ngunit hindi ito sumasagot. Sabi ni Ian kung nagbibiro si Michael ay sa huli ay papakawalan niya sila. Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng anxiety attack si Jen dahil hindi siya uminom ng kanyang mga pills bago pumasok sa sauna. Si Renee ay nag-aalala dahil si Michael ay lasing at baka makalimutan niyang nasa loob sila.
Umaasa si Jen na babalik si Wade at bubuksan sila ng pinto, ngunit sinabi ni Ian sa kanya na kapag bumalik si Wade ay ipagpapalagay niyang pumunta sila sa party at hindi nasusuriin ang sauna. Tiningnan ni na Ian at Rene ang pinto at may nakita silang nakaharang na pumipigil dito mula sa pagbubukas nito. Nagsisimula ng mag-alala si Rene na baka mawalan sila ng buhay kapag walang magbubukas ng pinto. Ang heat controller ay nasa labas ng sauna, kaya hindi nila mababawasan ang temperatura mula sa loob ng silid. Hindi sila makapaghintay na may dumating at magbukas ng pinto. Kaya sinubukan ni Rene na basagin ang salamin na bintana ngunit ito ay masyadong mahina para mabasag. Kumuha ng tuwalya si Ian at sinubukang kumuha ng bato sa sauna heater dahil sobrang init ay gumamit si Ian ng kasangkapang kahoy para tulungan siyang alisin ang bato. Nagawa niyang ilabas ang bato ngunit sobrang init pa rin ito para hawakan niya. Uminom sila ng ilan sa mga bote ng tubig at ibinuhos ang natitirang tubig sa isang balde na inilalagay ang bato upang lumamig. Nang lumamig na ang bato, kinuha ito ni Ian at sinimulang basagin ang salamin na bintana ng pinto. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya pero nagasgas lang ng bato ang bintana at nasugatan ang kanyang kamay. Sa kabila nito ay nagpatuloy si Ian at kalaunan ay nabasag ang salamin na bintana, sinamantala ang ilang hangin na pumasok, tumawag sila ng tulong ngunit walang nakarinig sa kanila, nakita nila ang isang maliit na hagdan na nakaharang sa pinto. Itinali ni Ian ang bato sa mga tuwalya at sinubukang ilipat ang hagdan ngunit ang bato ay napakaliit upang maurong ang hagdan. Gustong basagin ni Rene ang thermostat na kumokontrol sa temperatura batay sa setting sa labas, naniniwala siyang magpapababa ito ng temperatura, ngunit sinabi ni Ian na maaari itong maging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa maximum nitong 247 kung saan ang balat ng tao ay magsisimulang matunaw. Sang-ayon si Jen kay Ian at sinabihan si Rene na huwag pakialaman ang thermostat. Bilang ganti ay sinalakay ni Rene si Jenna at nagsimulang magtalo ang dalawa, naging tense ang sitwasyon sa loob ng sauna, pagkatapos ay may plano si Ian na patigilan ang heater sa pamamagitan ng pagputol ng kuryente dito. Sinubukan niyang sunugin ang fuse sa pamamagitan ng paggulo sa mga bombilya. Ngunit sa halip na masunog ang fuse ay nasunog niya ang mga ilaw at patuloy na umaandar ang heater, siya rin ay nakuryente at nahimatay. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Ian pero mahina na para gumalaw. Patay na ang ilaw at umaandar pa rin ang heater, lumalala ang sitwasyon nila, biglang narinig ang tahol ng aso ni Wade, tinawag nila ang aso sa pangalan nito at nahanap ng aso ang kanilang lokasyon, ngunit hindi nito mabuksan ang pinto. Ang aso ay kailangang magdala ng isang tao upang buksan ang pinto. Maliligtas ba sila? Nasaan si Michael sa mga oras na ito? At higit sa lahat kung sino ang nagkulong sa kanila sa loob ng sauna. Naagaw ng tahol ng aso ang atensyon ni Michael, hindi siya mukhang lasing at mukhang galing sa kung saan. Tinawag ni Rene si Michael, pero si Wade na bumalik ilang minuto kanina ay nakitang may kasamang ibang tao na humahawak ng fireworks para sa festival. Pinipigilan ng malakas na ingay mula sa paputok ang paghingi ng tulong ni Rene na makarating kay Michael. Maya-maya, nagkita sila Michael at Wade sa likod ng bahay, at hindi nila pinapansin ang pagtahol ng aso. Tinanong ni Wade si Michael kung bakit siya nag-iisa, at ipinaliwanag ni Michael ang kanyang kwento. Pagkatapos malasing ay nakatulog siya sa sopa, nang magising siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa sa cabin at naisip niyang umalis ang kanyang mga kaibigan para sa party. Pumunta siya sa party pero hindi pinapasok sa loob dahil wala naman siyang invitation. Nang walang ibang pagpipilian ay bumalik siya sa cabin at natagpuan si Wade at ang kanyang aso, pabalik sa sauna, lumalala ang sitwasyon habang nauubusan ng tubig ang grupo, at nagkasakit si Rene mula sa init. Nagpasya si Rene na basagin ang controller at umaasang bababa ang temperatura. Nag-aalala si Jen na magpapalala ito at sinubukan siyang pigilan, sinimula ni Rene na sumigaw kay Jen at hindi sinasadyang natamaan ni Jen ang kanyang ulo ng bato na nagpatomba sa kanya. Natakot si Jen na baka napatay niya ang kanyang kaibigan, tiningnan ni Ian si Rene at nakumpirma na siya nga ay walang malay lang. Kinikilabutan si Jen at nanginginig sa kaba. Desperado siyang nagpasya na siya mismo ang babasag sa controller. Kinuha niya ang bato at binasag ang thermostat. Nagsimulang tumaas ang temperatura sa maximum na 247, naging hysterical si Ian at natakot si Jen sa kanya. Tumaas ang init at sinubukan ni Ian na ilipat ang heater habang nasusunog ang kanyang katawan. Sa sobrang desperado, nagawang ilipat ni Ian ang heater dahilan para tumulo ang gas, at sumabog sa kanya. Sa puntong ito ay nakatakas si Jen sa sauna, lumabas siya at uminom ng tubig at binuhusan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto at nagsimulang umiyak, ngunit siya ay nag-hallucinate. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa loob pa rin ng sauna. Malubhang nasaktan ngunit buhay pa rin.
Nalaman niyang patay na si Ian at nagkamalay na si Renee ngunit napakahina para makagalaw. Tinulungan ni Jen si Renee sa pamamagitan ng pagkaladkad sa sirang bintana, at pagtali sa kanya ng tuwalya upang mapanatiling patayo para makahinga siya. Nawala ng malay si Jen sa sobrang init, samantala si Michael na hindi alam na nakulong sa sauna ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa cabin. Isang flashback ang nagpakita na siya ay lasing na lasing kanina kaya hindi niya sinasadyang natomba ang isang kahoy na hagdan malapit sa pinto na nakatrap sa kanyang mga kaibigan sa loob. Sa huli ay bumalik si Wade sa cabin at nakitang nakadungaw sa bintana ang ulo ni Renee. Dumating ang mga paramedic at dinala si Jen at si Renee na naka-stretcher at magkahawak kamay na sa awa ng Diyos ay nakaligtas. Nakipag-usap si Wade sa pulis habang si Michael ay nakaupong mag-isa habang umiiyak at nagsisisi sa naging pagkakamali na hindi niya sinasadya. Subalit magsisi man siya ay huli na, isang buhay ng kanyang kaibigan ang nawala. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.